magandang i-turn off mo muna yung high voltage. Sa design, meron akong voltage halving, parang maangalahati yung voltage. Hello friends, dito na naman tayo. So for today, balitaan ko lang kayo na malapit na talaga tayo sa 1,000. So nasa 29,000 flat ngayon, o tapos dumagdag na 29,001. So pagdating ng 1,000, mag-video tayo ng PMS. So tingnan natin kung anong status ng mga kinabit nating piyesa. Baka may mga lumuwag na nuts and bolts, mga connector. Pero so far parang wala naman. Pero para lang medyo formal, mag-PMS tayo. Pero for today, naisip ko magandang pag-usapan safety Kasi syempre pag nag-convert ka, may babaguhin kang major component ng sasakyan, 'di ba? So yung mga components na gagamitin mo pa rin na part ng original na sasakyan, maaaring maapektuhan kasi tatanggalin mo yung computer ng ECU, ganun. So kailangan ma-make sure mo yung mga existing components. Mainly ang tinutukoy ko is ABS, anti-lock braking system, tsaka airbag, mga safety systems na original sa kotse na to, sa Elantra. So number one, yun nga, paano ko na make sure na nag-work pa rin yun. Kasi 'di ba sa pag pinaandar mo yung kotse mo, iilaw yung mga sa dashboard, mga lights specific para sa mga components na yun. Iilaw yun kasi may ginagawa silang POST, post power on self test ang ginagawa nun, mga yon, sa mga computer systems nila. So that's to make sure na kapag pinaandar mo sila, tinurn on mo sila, check nila yung sarili nila na kung gumagana ba sila. So mag-on yun after, before self-test. Tapos after nung self-test, yung ilaw na yon magta-turn off yun. Ibig sabihin, okay ang systems, all systems go. Kaya kung napapansin nyo naman, wala naman tayong problemang ganon. So I'm assuming na gumagana yung mga components na yun. Kasi kung hindi mamamatay yung ilaw, ibig sabihin may mali sa components na yun. So confident ako doon. Syempre hindi ko naman kinausap yung Hyundai, diba? Pero parang na lang yun, general assumption, diba? So far, airbag natin gumagana, ABS natin gumagana. Tapos yung unang ginawa ko bago ko umpisahan to, syempre magde-design ka ng pinaka electrical system. So anong voltage ang gagamitin mo, etc. So ngayon, ang considered na low voltage kasi is generally below 60. Pag hinawakan mo yung mga terminals na yun, ginunon mo below 60, hindi ka mamamatay essentially. Parang hindi pa siya considered deadly basta below 60. Above that, parang may chance ka ng madeds. So ngayon, ang system na gusto ko para maging safe, lalo na kapag may maintenance kang gagawin, syempre kunyari may ayusin ka or what not, mas magandang i-turn off mo muna yung high voltage. Paano mo ma-achieve yun? Yun yung magandang pag-usapan kasi importante yan, safety yan number one priority. So ngayon, sa design, meron akong voltage halving, parang maangalahati yung voltage na maintenance disconnect. So pag tinanggal mo yung maintenance disconnect na yon, ibig sabihin wala nang chance na magkaroon ng source na 100 volts sa buong kotse.
So basically safe na yung kotse once na tinanggal mo yung maintenance disconnect na yun, as well as yung mga BMS connections. Pag tinanggal mo yun, so wala na talagang chance na may dumaloy pang 100 volts. So safe nang galawin yun. So yun. So basically ang benefit nun, sobrang dali lang na tanggalin na maintenance disconnect. Maano ka na, magiging safe ka na. Sa loob nun may fuse. So basically dual fuse ang setup din. So dun sa pinaka positive most terminal ng 100 volt pack, so 50-50 pinagkabit ko, may maintenance disconnect sa gitna nila. So pag tinanggal mo yun, so 50 na lang yung dalawa na yan. Tapos sa pinaka positive dito, nandun yung pinaka main fuse pa. So dual fuse ang setup na yun. So kasi ibig sabihin, bago mo ma-access yung 100 volts, nandun sa dulo, dadaan ka sa pinaka fuse para sobrang low chance na talaga na magkaroon ng deadly short. Kasi mag-act kagad yung fast acting fuse eh. So yun yung isa sa design considerations na kinonsider ko, yung voltage having na maintenance disconnect. So importante yon sa pananaw ko, kaya ginawa ko yun. Kasi nakakatakot galaw-galaw ng may high voltage, diba? DC pa yan. So ang DC mas delikado sa AC kasi steady ang current eh. At least yung AC nagsi-zero. Kumbaga basta generally parang DC mas deadly. So if may paniniwala kayong hindi, mali ako, comment lang kayo. So next sa design consideration ko is kung anong battery type ang gagamitin ko. Kasi ni-research ko yung mga battery types, tapos kinompare yung safety. Ang lumalabas talaga sa lahat ng lithium based cathode batteries na nasa market, pinaka talaga is lithium titanate oxide tsaka lithium iron phosphate. Sobrang baba ng LTO or yung lithium titanate, sobrang baba ng energy density, kaya parang hindi ko siya kinonsider. Pero yung LFP ang pinaka viable kasi available bilhin, tsaka yung ginagamit ng mga solar natin setup, LFP din. Tsaka binasa ko yung specs, pasok siya sa current requirement ng e-motor natin. So yun. So dahil gumamit ka ng safe na battery chemistry, so yung chances na magkaroon ng thermal runaway sobrang baba. Yung Google nyo na lang kung ano yung safety ng LFP batteries. So basically wala akong planong gumamit ng ibang chemistry ng battery kundi LFP, unless may available na safer tsaka mas maganda density. So ayun. So next, ano pa ba ang design and consideration ng EV conversion na to? Yung inertia switch. So ano ba yung inertia switch? So basically pag naalog yung switch na yon, kakala siya. Yun yung inertia switch. So pag nakala siya, yung connection ng ng switch na yon magbe-break. Sa normal na sasakyan, sa fuel pump nakakabit yon. So basically makikita niyo yung mga inertia switch na nagka-cut off ng fuel, na bangga ka, ika-cut off nun, so mamamatay yung fuel pump. So hindi natatakbo yung engine pag nabangga ka. Ganun din dito sa setup ko, may inertia switch ako dyan sa engine bay. So once na nabangga or something, yung inertia switch, ika-cut off niya yung parang isa-switch niya tong key switch. So i-off niya yung contactor na nagpapagana sa battery pack papunta sa contactor ng electric motor papunta sa battery pack. So hindi na aandar yung electric motor once na makat off yung inertia switch. So yun, importante rin yun.
para kung ano man mangyari hindi magtuloy-tuloy yung sasakyan mo, di ba? Mag-off siya, ganun. So ano pa ba, battery type na discuss na natin. So yun, basically yung mounting ng battery din pala is sa trunk at sa engine bay. So by design, so kung masunog man, at least hindi dito sa cabin. So yun yung fear ko sa mga undermount na battery pack kasi sa mga videos na nakikita ko, sobrang unlikely naman mangyari, pero pag kami thermal runaway, nasa ilalim mo yung init, yung apoy. So parang nakakatakot yun, di ba? Kaya medyo skeptical ako sa undermount battery pack, pero syempre unlikely naman yun. Pero yun nga, maidagdag ko lang nga, dahil sa harap at likod naman to, trunk and so walang sa ilalim ng cabin natin, di ba? So ayun, so far yun yung mga major design considerations na ginawa ko para sa conversion na to, para yung level of confidence ko naman para gamitin ito, diba, is nandun. So pati yung mga natin ginamit na fuses, specific talaga para sa mga EV yung nabili ko, hindi yung kung saan saan na lang, diba? Fuse talagang kailangan mo i-consider din yun. So dahil nga high voltage 100 volts, diba? So isa na rin yun sa reason pala kung bakit 100 volt architecture yung ginamit ko, hindi yung 200 pataas. Normally kasi 200, 400 ganun, mga Nissan Leaf, Tesla. Kasi dahil isa lang ang gagamitin kong voltage disconnect para maging 50-50 yung voltage, hindi ka na matatakot na ayos-ayos. So nakakatakot kasi mag-work sa high voltage kamali ka lang dyan, di ba? Pero yun lahat ng safety so kailangan mo mag-gloves, ganun. Tsaka yung mga terminal ng battery ko, dinagdagan ko pa yun ng mga sleeves. So talagang unlikely na matouch yun ng ibang metal parts, kasi makapal yung sleeves So pati mga bus bar nun naka-cover nung sleeves. So yun yung magbibigay ng confidence sa'yo kasi pag hindi mo in-implement yung mga design considerations for safety, kakabahan ka sa pagmamaneho, di ba? And lastly, yung mga mount ng natin, batteries natin, di ba, mabibigat, over engineered basically. So at least 1/4 na kapal na mga angle bar na tapos mga 1/2 plate ang ginamit ko, as in talagang sobrang kakapal na mga bakal. Granted, syempre mabigat, nakabawas ng natin yon, pero I don't think na sobrang significant ng effect. Mas mabuti na yung over-engineered yung mo, para walang pagsisisi, kaysa yung sa pagmamaneho may malaglag dyan, diba? So yun, tapos yung mga mount nung ko batteries, mga 1/2 na makakapal na bolt na mahahaba. Tapos lahat ng bolts din na ginamit ko high tensile. So pag sinabi mong high tensile, ibig sabihin kahit na i-bend mo siya ng i-bend, hindi siya magbe-break agad ng ng ganon. Kasi kunwari yung mga ibang metal, alam ko stainless, low tensile pagka ginanon mo ng ginanon, may potential kagad siya mag-break. So yung high tensile, kahit na i-bend mo siya, hindi siya magbe-break ng ganon na lang. So di ba? So shout out kay Arsenal Machine Shop. Siya yung nagsabi sa akin na huwag gagamit ng stainless na bolt pag automotive, kasi
dahil nga sa tensile strength. Dapat high tensile strength pag automotive ang ginagamit mo, ang paggagamitan mo. So ayun, sana may na-share akong maganda today sa inyo. So salamat ulit sa mga nag-subscribe na bago, sa mga lumang subscriber natin. Malapit na tayo mag 1,000 kilometers. So baka next or the video after the next, magano tayo 1,000 BMS, diba? So yun, ayos, thank you, bye. Nakalimutan ko, dagdag ko na rin yung paggamit ng battery management system o BMS. Part din ng safety yun. Syempre i-monitor mo yung kalagayan ng battery automatically. So yung BMS mag-i-inform sa'yo kung may problema. So magta-throw yan ng malfunction indicator light, parang check engine, kasi nakakabit sa sa canvas network ng kotse yung BMS. So yun, thank you.